Magandang araw, Angels! Tunghayan po natin ang ika-4 na kabanata ng ating kwentong Perfect Stranger. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick din po ng subscribe button, gayon din ang bell icon, para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Ibig mapakamot sa ulo si Alexa. Naparami yata masyadong order niya. Bagaman alam niyang yun ang parating gustong kainin ni Emily. Parating pinapa-order ng babae ang mga yun kay Jeremy na kung saang hotel. Ay dapat naisip niyang lifetime dieta nga pala ang babae. Dapat ay mahina siyang kumain sapagkat ganoon si Emily sa normal na pagkakataon. Pero hindi buo ang kanyang meal kapag walang kanin. Nagpapakatotoo lang siya. Kaya ang mga in-order niya, kahit marami ay hindi makakontento sa kanyang tiyan. "You don't look like you're enjoying your meal," puna ni David. "Parang mas gusto ko pala ang rice," sabi ni Emily. Tutal ay binigyang diin niya sa lalaki na nagbago na siya bilang Emily. Wala naman sa usapan nila ni na Jeremy na isang buong taon din niyang gugutumin ang sarili. "Are you serious?" Takang tanong ni David. Nagkibit balikat siya. "Nagdesisyon akong magsimula na uling kumain ng rice. I need carbs in my life. And like I said, I don't want to die one day having salad as my last meal. Just like what I had on the day of accident," aniya. Bagaman hindi niya tiyak kung salad nga lang ba talaga ang kinain ni Emily ng araw na yon. Tumawa siya. Yung tawa ni Emily na hindi maunawaan kung peke o totoo. "I will order rice for you," tumango si Alexa. Sa wakas may kanin na. Alangan namang tiisin niya ang isang taon na walang rice. Hindi niya yun kaya dahil miyembro siya ng tropang extra rice. Ang grupo ng Pinoy na hindi buo ang kain ng walang extra rice. Bulong niya sa sarili. "Anong plano mo ngayon?" tanong ni David sa kanya. "Nothing." Pinalungkot ni Alexa ang tinig. Sana ay huwag manginig ang tinig niya tulad kanina. Kabado pa talaga siya at kapag sensitibo ang paksa, nauutal siya at kinakabahan. "I want to do some soul searching." Simpleng tugon niya. Mango si David. Ngayon na nababawasan na ang kaniyang kaba, lalo niyang napapansin na sadyang magandang lalaki ito. Malayo ang diferensya nito kay Jeremy. Ang kinis-kinis, mamula-mula ang kutis at mukhang modelo si David. Mukha namang mabait, kahit sa side comments ni Emily ay parang lumalabas na bad trip ang lalaki. Kung sa bagay, talagang bad trip si Emily sa lalaki sapagkat base sa mga kwentong narinig niya, noon pa nais ng babae si David. Kaya lamang ay ang kapatid nitong si Amanda ang gusto ng lalaki. Ang malaking tanong niya na hindi nasagot ay kung paano nangyaring nagkaroon ng Jeremy sa buhay ni Emily. Gayong parang gustong-gusto talaga ng babae na pakasalan ito ni David. Ilang ulit niyang nakitang naghahalikan sina Emily at Jeremy. Sumakatuwid, hindi lang friends ang dalawa. Ay, ano ba yan? Ang gulo na napasok ko. Hindi alam ni Alexa kung malalaman pa niya ang sagot. Basta siya ay naroon para sa isang trabaho, iyon lang. Sinabi niya sa sarili na yaman din lamang na hindi naman pala niya kailangang magsilbi sa sexual na paraan kay David. Walang kaso sa kanya ang trabahong yun. Panis sa kanya yun. Aminado siya. Willing siyang gawin sana ang lahat para sa 3 milyon. Pero kung hindi naman kailangan, ano siya? Bale? Pero nang tanungin niya si Jeremy tungkol sa bagay na yon, sinabing diskarte na daw niya yon. Hindi raw ito makikialam at si Emily. Maya-maya ay napapitlag si Alexa nang abutin ni David ang kaniyang kamay at pinisil. "I'm looking forward to starting a life with you. Alam ko na hindi ka panipaniwala ang sinasabi ko dahil sa sitwasyon natin ngayon. Pero na-realize ko na ito na ang buhay natin ngayon at kailangan nating harapin," wika ni David. Napalunok siya habang nakatingin sa mga mata ni David. "Ako rin." Nauunawaan niya habang sinasabi yon. Nangangarap siya bilang si Emily. Ambisyosa siya.
Kailangan niyang maalalang umaarte lang siya. Kumbaga sa trabaho bilang talent, 24 oras ang kanyang trabaho. Walang pahinga at walang cut. Kapag nagkamali siya, tapos ang kontrata. Mas mabigat sapagkat ang bayad sa kanya ay divided by 12 months. Kaltas na ang paunang bayad sa 300,000 piso. Umaasa rin siyang tutuparin ni Jeremy ang pangako nitong hahanapan ng donor ang kanyang ama. Patuloy na kumain si Alexa. Kahit paano, hindi niya inalabas ang totoong siya at nagtira ng kaunting pagkain. Kahit nais niyang ubusin yun. Pagkatapos magbayad ni David ng bill, ay sinabi nitong uuwi na sila. Kabado siya. Sa sasakyan ay may driver na nagmamaneho para sa kanila, kaya magkatabi sila sa likuran. Hindi mapakali si Alexa. Uuwi na sila. Paano kung nais ni David na magkaroon ng jugjugan? Ano ang gagawin ko? Ang sabi ni Jeremy ay nasa kanya raw yun. Sinabi rin ni Emily na diskarte na niya yun dahil wala naman daw naaalala si David tungkol sa naganap sa pagitan ng mga ito. Ngunit tandaan daw niyang hindi niya dapat ibahin ang tinig sa mga ganoong pagkakataon dahil baka makalimot siya. Paano yun? Green virgin pa ako. Hindi ba yun malalaman ni David? Marahil ay hindi dahil nabasa niya sa isang libro na hindi raw yun matutukoy ng isang lalaki kung sakali mang mag-bleed siya. Madali nang palitan ang kubrekama. Pero teka nga Alexa, wika ng bahagi ng isip niya. Bakit niya naiisip ang bagay na yun? Hindi ba at pinoproblema nga niya yun dahil ayaw niyang may maganap sa kanila? Ano't bigla niyang pinaplano kung paano itatago sa lalaki ang katotohanang birhen siya? Loka-loka na yata siya. David? Yes? I was thinking maybe we can have separate rooms. Just for now, while habang ayaw niyang gamiting rason ang pagkamatay ng inosenteng sanggol ni Emily, kaya hindi niya maituloy ang sasabihin. Naiintindihan ko, meron tayong magkahiwalay na kwarto. Agap ni David. Parang nabunutan ng tinik si Alexa. Nang marating nila ang bahay ni David, hindi na siya nabigla ng matuklasan na isa yung mansyon. Alam na niya yun. Alam na rin niyang ilang ulit nang nakarating doon si Emily bilang bisita sa ilang pagtitipon. Alam na rin niya ang itsura ng loob nun. Nagawang i-sketch ni Emily sa kanya. Pumasok na sila sa loob. Parang napakalungkot doon. Makakapal ang kurtina at kailangang buksan ang mga ilaw para lumiwanag. Elegante ang mga kagamitan. Moderno ang bahay. Kulay abo ang pader, puti ang accent color. Malamig sa mata ngunit parang hotel. Hindi personal ang dating. Parang gusto niyang palitan ng manipis na tela ang mga kortina para pumasok ang natural na liwanag mula sa labas. Pasok ka, yaya ni David at hinawakan siya sa siko. Napapitlag si Alexa. Pumunot naman ang noo ng lalaki, nakatingin sa kanya. Sorry, tumango lang ang lalaki. Bagaman hindi nawala ang pagkakakunot ng noo. Muli, isang pagkakamali sa bahagi niya. Ni hindi niya kayang ipaliwanag kung bakit siya napapitlag. Ano ang meron sa kamay nito at para siyang nakukuryente. At bakit sa ganitong munting paglalapit nila ay para siyang naluluha kay David. Gayong sanay naman siya sa artista. At lalong hindi artista ang lalaki. Hindi na siya hinawakan ni David at naunang pumanhik sa hagdan. Sumunod siya, kabado. Halatang napansin ng lalaki ang pagbabago ni Emily pero kinampante niya ang sarili sa pagtitiyak na hindi nakakahalata ang lalaki. Bukod sa konting dagdag na timbang na maaayos niyang naipaliwanag, wala nang iba pang pagkakaiba ang itsura nila ni Emily. Binuksan ni David ang isang silid. Batid niyang katapat yun ng silid nito base sa sketch ng bahay na napag-aralan na niya. This will be your room. Please come in. Tumalima si Alexa. Ang totoo ay maganda ang silid at wala siyang balak magreklamo. Ngunit siya si Emily. Nang buksan niya ang built-in closet ay nagkomento siya. This room is okay for now, but I would need a bigger closet, of course.
Maarteng wika niya. You may use the other for your clothes. Nagtungo si David sa isang pinto at binuksan niyon patungo sa adjoining room. Sumilip siya roon at tumango. That's great. Hindi ko na nagawang ilipat yung iba mong gamit dito. Saka walang nagtangkang tumulong sa akin hawakan ang mga gamit mo. Napalunok si Alexa. Magtataka pa ba siyang takot ang mga taong pakialamanan ang gamit ni Emily? Tumango siya. I will start packing tomorrow. Tumango si David. I leave you now. If there's anything you need, I'll be in my room. Lumabas na ang lalaki. Nang maisara ni Alexa ang pinto ay agad siyang napasandal doon. Tensyonado pa rin. Noon nagring ang cellphone niya. Si Emily ang tumatawag. Agad niya yung sinagot. Ma'am? How's everything? Did he suspect anything? Tanong ng babae. Wala po ma'am, okay naman po. Nandito na po ako sa bahay niya. Nag-report siya rito at kahit paano ay mukhang nasiyahan ang babaeng impacta. Great! Tomorrow is another challenge. You will face the family. I'd better do a good job. Otherwise, I will ask Jeremy to stop looking for kidney donors. Mataray na wika ni Emily. Napasinghap siya. Nabuhayan ng loob sa kumpirmasyong naghahanap na ng donor si Jeremy. Una ay inakala niyang madaling bumili ng bato dahil sa napanood niyang isang TV documentary noon, ngunit hindi pala ganoon kadali. Salamat at maraming koneksyon si Jeremy. Aasahan ko yan, ma'am. Don't let me down. I'm counting on you, Alexa. Wika nito, sabay patay nito sa cellphone nito. Agad niyang tinawagan ng ama at kinumusta. Mukhang tuwang-tuwa ito. Paano ay nakakuha siya ng bahay para dito? Halagang ₱250,000. Maliit lang pero magiging sarili na nila kapag nakuha na niya ang susunod na sweldo. Bagaman hindi yun alam ng ama. Sa pagkakaalam nito ay hinuhulugan niya ang bahay sa pag-ibig. Nangulila siya habang kausap ang ama, ngunit kailangan nilang magkahiwalay saglit upang gumaling na at mapabuti ang kanilang kalagayan. Habang nakahiga si Alexa at hinihintay makatulog, nananalangin siyang maging maayos sana ang lahat. Nasa mga kamay na ng Diyos ang mangyayari sa kanya at umaasang hindi ito lubusang magagalit sa kanya at mauunawaan ang mga dahilan kung bakit siya napilitang gawin ang mga ginagawa. Natuklasan ni Alexa na marami ang ilag kay Emily. Kung sa inis o takot ay hindi niya alam. Walang kawaksing genuine ang concern sa babae at parang nagtatago ang mga ito. Bigla na lamang nawawala kapag naroon siya. Bagaman alam niya kung paano magtaray at mag-utos si Emily sa mga kawaksi, hindi niya ginagawa yun. Hindi naman kinakailangan. Naroon siya ngayon sa tahanan ng lolo at lola ni Emily. Nasa itaas pa ang matatanda, 3 kawaksi pa ang nagsilbi sa kanya ng makakain na para bang kailangan pang magsanib pwersa ng mga ito sa pagbibigay sa kanya ng tsaa. Yun ang paborito ni Emily. Tsaa na lasang bulaklak ng patay na hinaluan pa ng soy milk at artificial sweetener. Nakakapagtaka pa bang parang tingting ang babae? Hindi niya kayang inumin ang tsaa at naawa siya sa mga kawaksi. Kulang na lang ay manginig sa paglapit sa kanya. Kaya hindi na siya nagpakuha ng iba pang inumin. How are you? Napatingin si Alexa sa nagsalita na walang iba kundi si Amanda. Ang unang udyok ng isip ay tumayo siya, ngunit hindi niya yon gagawin. Hindi yun gagawin ni Emily. Nagkibit balikat na lang siya at pinabayaang maupo sa tapat niya ang babae. I'm fine, and you, my little sister? Maaskad dapat ang dating niya. Yun ang utos sa kanya ni Jeremy. Gusto kitang dalawin sa States pero ayaw mo akong makita. Hindi mo din sinabi sa amin saan ka ba talaga nagstay doon. Alam na niya ang isasagot. Itinaas niya ang noo. Nagtataka ka pa ba? Mataray na wika niya. I didn't... Ate, I'm sorry. You should be. My baby's gone because of you. Mahigpit yung habilin sa kanya ni Emily. Ipamukha raw niya yon kay Amanda. Pero ang pakla sa panlasa niya, ang sakit sa dibdib. Natural, batid niya ang kwento na naputol ang isang binti ni David dahil iniligtas nito si Amanda sa aksidente kung saan nadali rin naman si Emily.
Nawala ang bata sa sinapupunan ni Emily at sinisisi nito si Amanda dahil ang kapatid ang pinoprotektahan ni David, ang bridesmaid at dating nobya, ngunit hindi ang asawa. Sa totoo lang, tingin ni Alexa ay hindi naman nakakapag-isip ng matino ang mga tao sa ganoong uri ng sitwasyon. Hindi naman yun kasalanan ni David, isa yung aksidente. Ngunit galit si Emily at habilin nga nitong iparating niya yun sa kapatid. Na iparating na niya at hindi na niya uulitin pa. Baka tamaan na siya ng kidlat sa kasamaan niya. Lolo and Lola have been worried about you. You just left the hospital. I didn't want anyone to see me. My face was ruined. Ani ni Alexa at sa palagay niya ay hindi yun kasinungalingan. Mukha kasing isang galos lang ay ruined na talaga ang dating nun kay Emily. Batid din niyang talagang nagpa-opera ng mukha ang babae upang ayusin ang mga pilat dahil nang una niyang makita ay may gasa ito sa pisngi. Your doctor friend told us you left during the night. Gumapang ang takot sa puso ni Alexa. Mukhang maraming katanungan ng babae. Nagpasya siyang magtaray na lang. And so what, Amanda? What do you care? What do I care? I'm your sister. Paliwanag ni Amanda. I don't want to see you, so I left the hospital. I didn't want to see anyone. I was depressed, okay? Kung ikaw ang lumagay sa sitwasyon ko, hindi ka ba madedepress? Parang natauhan ng babae. Kinalma ni Alexa ang pusong dumagundong. Nakikipagsagutan siya sa isang taon noong lamang niya nakita sa tanang buhay niya. At natanto niya, kayang-kayang durugin ni Emily ang kapatid. Naunawaan din niya kung bakit ang naging nobya ni David ay si Amanda. Mukhang bagay ang dalawa. Maganda si Amanda, bagaman kung postura ang pag-uusapan ay higit na maganda si Emily. Ngunit isang kagandahang suplada ang dating, habang si Amanda ay mukhang santa. Noong dumating ang isang pares na matanda, ang lolo at lola ni Emily. Hindi pa man ay nahuhulaan na niyang masama ang timpla ng matandang lalaki. Bagaman ang matandang babae ang unang yumakap at humalik sa kanya. I'm so glad to see you, my dear. Alang matandang babae. You arrived the other day, didn't you? Anang matandang lalaki. Halatang may lahing banyaga base sa kutis. Hindi ito nag-abalang itago ang inis. At ngayon ka lang nakaalalang magpakita makalipas ang ilang buwan. Hindi kami mapakali sa pag-iisip kung maayos ang kalagayan mo. Heaven knows how many times I tried to hire a private eye just to find you. Galit na wika ng matandang lalaki. Nanginig ang mga tuhod ni Alexa. Hindi siya sanay sumagot sa matanda. Ang sabi ni Emily, ganoon nga raw ang tiyak na sasabihin ng lolo nito. Ngunit sabihin daw niyang walang naging pakialam sa kanya kailanman, kaya bakit siya mag-aabalang ipaalam sa pamilya kung saan siya naroroon. Hindi niya kaya. Hindi na lang siya umimik. Wala ka bang komento, Emily? Patuloy ng matandang lalaki. I'm sorry po, sambit ni Alexa. Nabigla rin siya sa sinabi niya. I was depressed and I felt all alone. I just lost my baby and my husband chose to save my sister instead of me and our baby. And biglang napaluha si Alexa. Ang pinakamalaking dahilan ay pressure. Sumunod ang pagkakakonsensya sa pagsisinungaling na naman niya. Halos tiyak niyang mabibisto na siya, ngunit nanatiling tahimik ang lahat. Nang mag-angat siya ng tingin ay bigla siyang niyakap ng lola ni Emily habang lumuluha. Oh, my poor darling. Ang lolo ni Emily ay mukhang natauhan din. Hindi na madilim ang muka, bagaman hindi pa rin umiimik. Si Amanda naman ay lumuluha na rin. Lalo nang napaluha si Alexa dahil sa sitwasyon. Umayos siya sa tahanan na yon at pinaiyak. I'm glad to see you're fine. Mahinang sabi ng lolo ni Emily. Thank you po. Well, you're looking good, Iha. Nagkalaman ka, that's great. Sabi ng lola ni Emily makalipas ng ilang sandali. Tulad ng ginawa ni Alexa kay David, sinabi niya sa tatlo na nagbago na siya sa maraming aspeto. Mukhang natuwa ang lola ni Emily. Sa hapag ay nabanggit niya na kailangan niyang hakutin ang kanyang mga gamit sa apartment.
sa araw na yon at i-volunteer ng matanda ang 3 kawaksi upang tumulong sa kanya. Hindi na siya masyadong nagsalita. Ang nais lamang ng mga sandaling yon ay makaalis doon. Nang magpaalam si Amanda ay nagtanong ang lolo ni Emily. "How's your husband?" "He's doing well, lolo. Magkasundo naman po kami." Ang ngiti niyang sagot. Tumango ang matanda. "I hope what happened was really changed you, Emily. I know you think you're being bullied in this family, but that is not the case. And I know deep in your heart that you know that. I want only the best for you." Napalunok si Alexa at tumango na lamang. Nagpatuloy ang matanda sa pagsasalita. "Mukhang nagbago ka na nga, Emily. At tingin ko, mas nagugustuhan ko ang pagbabago mo." "Maybe this is all God's plan." Muli siyang tumango. Nang matapos ang pagkain ay nagpaalam na si Alexa. May sarili siyang driver. Ang sabi ng lolo ni Emily ay magpapadala ito ng truck sa apartment niya. Kasama na niya ang 3 kawaksi sa sasakyan. Tulala siya sa biyahe at nang makarating sa apartment ni Emily ay pinabayaan niyang mag-impake ang mga kawaksi. Naupo lang si Alexa sa isang mababang silya sa tapat ng isang kahon at bigla ay tila dinaklot ng isang malaking kamay ang kanyang puso. Naalala niya ang lolo ni Emily, ang kanyang ama at lola. Para siyang sinuntok sa dibdib at napaiyak siyang bigla. Tila nakonsensya siya sa mga kasinungalingan niya. Yun ang eksenang naabutan ni David. At dito na po nagtatapos ang ika-4 na kabanata ng ating kwentong The Perfect Stranger. Sana ay muli po niyo akong samahan sa susunod pang kabanata. Maraming salamat po.